Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking YouTube channel. At it's a good thing, no, na napanood nyo ulit itong video na to kasi alam mo maraming mga subscribers ang nagtatanong dito sa topic natin na kung paano daw yun kung nag-resign dahil hindi naman nasusunod ang minimum wage, no, na pasahod dun sa empleyado. So kailangan pa ba mag-render ng 30 days or pag-uusapan pa ba kung tatanggapin ang resignation o hindi o maa-awol ba siya? Yung maraming questions, ano? Yan ang i-discuss natin sa episode na ito. And of course, kung first time mo ako mapanood, lumabas na ito sa reel mo, lumabas ito sa probably sa newsfeed mo, lumabas ito sa YouTube account mo, no? Then probably it's for a reason. And I'm happy to welcome you to my channel, to this video, and magandang araw sa iyo. At doon syempre sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, mga masugid natin taga-subaybay dito sa YouTube. Tsaka dyan sa Facebook natin, sa ating Facebook page, EDTY Elvin. Magandang araw sa inyong lahat. And yun nga pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa paano kapag ang empleyado nag-resign dahil hindi sinunod ng employer yung minimum na pasahod. Kailangan ba mag-render ng 30 days? May karapatan ba yung employer na hindi tanggapin ang kanyang resignation? Pwede na ba siya magdemanda sa labor? Yan ba ituturing na resignation or termination? No? Yan i-discuss natin. Pero bago ang lahat, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules para alam niyo yung mga expectations niyo sa panonood ng ating video at kung ano ang pinaka-point ng mga video natin dito, especially doon sa part na ito ay isang information channel lamang. We don't advocate for any particular sector, whether it's for employer or employee, we don't, no? We just share information as much as our capability can provide you, no? And our experience, our knowledge, yun lang yun. Anyway, ito na muna ang ating YouTube rules. Lalagyan natin. Okay, welcome back sa ating discussion doon sa ating topic, no? Tanggalin ko lang yung baka tumugtog yung sound eh. Kasi nagpapatugtog ako dito ng Christmas. Ay, nakamute naman pala. Baka maka-copyright tayo. Ayan, di pa tapos ang aking Christmas tree. May kulang pa yan. Snow effect, no? May kulang pa snow effect. Anyway, so yun ang pag-uusapan natin ay tungkol sa resignation. May nagtanong kasi dito na sabi niya paano daw yun pag nag-resign siya dahil hindi nasunod ang minimum na pasahod, no? Hindi niya naman actually isinama doon sa kanyang question kung ano yung gusto niyang malaman, no? Pero reading by the context of the question, ang mga kailangan nating i-discuss ay kung kailangan pa ba niyang sumunod sa 30-day prior notice or rendering period na nakalagay sa Article 300 at kung siya ba liable for damages, makapag-demanda na ba siya, will that be considered as resignation or termination, and will that affect his case? Kung mag-file na siya ng labor case, pwede bang mawalang saysay ang kanyang demanda dahil yan ay ito-consider na resignation? Yan ang pag-uusapan natin. Alright, so pinaka-basis ng ating discussion dito yung Article 300 ng Labor Code. So take note, there are two paragraphs sa Article 300. Ang Article 300 ay about resignation. Ang letter A, yan ang voluntary resignation. So ito, ang rason kung bakit nag-resign si empleyado ay purely personal reason. Mag-asawa na, pupunta na sa probinsya, lalagay na sa tahimik, magninegosyo na lang, ayaw na magtrabaho, napagod na, whatever. Basta, kung ano man ang rason ng kanya pag-resign, more on internal, siya yung dahilan, si employee. Now you go to paragraph B. The paragraph B is different, no?
ito ay involuntary resignation. Ito yung parang just cause kung bakit siya nag-resign. So napilitan lang to mag-resign dahil sa mga gawain ng kanyang employer, serious insult, mga abuse ng ganyan, making employment life unbearable, and analogous to cause doon sa mga sinabi natin, So again, if you look at the cost na pinag-uusapan natin dito, which is hindi sumusunod sa minimum wage, then I believe that is a good ground for involuntary resignation. Dahil yan ay magkakaroon ng epekto as unbearable working conditions sa kanya, unbearable employment life ng empleyado na hindi pinapasahod ng minimum. Kasi nga, ang batas natin, RA 6727, minamandate yan na magpasahod tayo ng minimum, yung mga employers. And in fact, kapag hindi pasahod sa minimum, ibig sabihin mayroong non-compliance with the minimum wage law at pwede maging criminally liable si employer dyan, under the labor code kasi may penal in nature yan. Pangalawa, mayroong liability si employer dyan for indemnity, double indemnity, kasi may double indemnity rule. Kung magkano ang hindi sinunod na increase ng employer, dodoblehin ang award nun sa mga empleyado. Now, let's go back to Article 300. Sabi natin kanina, ang Article 300 nagre-require na kapag nag-resign ang empleyado ay mag-render ng 30 days. Pero question, in the case of paragraph B, involuntary resignation, kailan pa ba mag-render ng 30 days? In my view, hindi na. Bakit? Involuntary ngayon, may pang-aabuso. Bakit ka pa mag-i-stay ng 30 days? Inaabuso ka na nga. Unbearable treatment. Ibig sabihin, wala sa minimum ang pasahod. Hindi bearable yun. Below the living condition ka na nga kung tutuusin. Kasi based sa sa basket of goods, yung mga economic study ng ating mga wage board, dapat ang minimum wage sa isang region, sa isang lugar, ganun. Tapos hindi sinusunod. So ibig sabihin, baka ang kinikita ng isang empleyado below the poverty threshold na yan, And in that particular case, unbearable talaga yan. Mahihirapan talaga ang ating empleyado. So, the employee has all the right, to file an involuntary resignation. So, being an involuntary resignation, hindi siya dapat i-cover ng 30-day prior notice rule, o yung tinatawag nating rendering period. Kasi nga, may urgency yung concern niya, yung just cause, So another thing, magiging liable ba siya for damages? Hindi rin, kasi involuntary resignation niya. Question, ano ang magiging status niya? Resigned ba or terminated? So in my view, dahil involuntary resignation siya, papasok yan under constructive dismissal. So ibig sabihin, termination ang magiging sitwasyon niya, hindi resignation. Now, if the employee decides to pursue the case sa labor natin, sa NLRC, sa Department of Labor, magsena siya, then that should be treated as constructive dismissal. Constructive dismissal, illegal dismissal in nature. Yan ang magiging kalalabasan niya. So magdedemanda siya, and of course, hingin na rin niya yung double indemnity rule. Yung double indemnity doon sa minimum wage, na part ng minimum wage na hindi sinunod ng employer para sa pasahod sa kanya. So magiging illegal dismissal yan, magiging liable for fullback wages and allowances sa employer. Now, kapag mayroong prayer for reinstatement, ma-reinstate na naman ng empleyado. So, in short, itong resignation rule na mag-rendering, hindi na mag-a-apply yan kasi nga constructive dismissal ang nature ng kanyang kaso, and in that particular case, magiging isang labor case yan. Constructive dismissal, illegal dismissal case in nature. So, yan lang guys ang gusto nating banggitin dito sa ating discussion kasi maraming ang nagtatanong ng mga subscribers doon sa video natin about resignation. Sana nasagot natin ang inyong mga questions. Itatag ko na lang, tag ba tawag doon? I-share ko na lang yung link doon sa mga nagtanong, At any rate, again guys, thank you for watching my video. And of course, there are so many other videos. Yung may mga iba sa inyo kasi may mga nagtatanong pa, ng napakaraming topics na meron na akong video tungkol doon sa topic na yun. So ngayon, kung first time ka sa channel ko, maganda, tingnan mo yung mga videos na available. May title naman. Yung mga videos ko na luma, guys, yan yung mga panahon na bago pa lang tayo dito sa pag-video. Hindi rin kasi ako technical So, ang audio ko dyan, palpak. Yung lighting ko, palpak. Yung presentation ko, palpak. Yung mga ganon. So, pero yung message ko na lang tingnan ninyo. Wag na yung mga other than my message. Mabagal ang pagsasalita ko kasi nga
siyempre tinitingnan ko pa, ginagamay ko pa kung ano yung sistema ng vlogging, no. At any rate, get the message, not the presentation. Kung napanood din yung mga lumang videos, I think I have now 360 videos dito sa channel ko. And again, thank you for watching my video, and I hope to see you in my next video. God bless you and family. Again, long weekend tayo, kaya nandito ako ngayon nagbabakasyon din tayo. So I hope you have a good time. Great time also while on vacation sa ating long weekend. Thank you very much and see you next time.